Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Lito Hobson. Welcome po sa ating Module 1 ng ating Buhay Katiwala. I-present ko na po sa inyo itong Module 1 in summarized form po. No? Nais kong simulan ito sa pagko-connect na ito sa ating sariling buhay bilang mga Katoliko, no? Meron tayong pagkakaintindi ng ating pagiging Katoliko marahil ito'y namana natin sa ating mga magulang o kaya nakasanayan natin itong gawin. Halimbawa, yung pagsisimba natin tuwing linggo o pagdarasal po natin ng rosaryo at iba pong mga religious practices. Pero alam niyo po ba na konektado po ang tatlong ito na nakikita ninyo ngayon sa ating PowerPoint, no? Ang Katoliko po at pagiging disipulo at pagiging katiwala at pagiging Kristiyano ay talagang magkakaugnay po yan. No? Napakahirap na maturingan po tayong Katoliko pero hindi po tayo disipulo ni Kristo. At kung hindi po tayo disipulo, hindi rin po tayo katiwala ng Panginoong Diyos. Yung pagiging Kristiyano natin, ibig sabihin tagasunod kay Kristo, kaya nararapat lamang na talagang mapagnilayan natin, ako pa ba ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po ng mga modules na ito kasi magdadala sa atin sa spiritualidad, no? Sa uri ng pamumuhay natin bilang mga Katoliko. Natatanungin natin parati sa ating sarili, inihihinga ko ba si Kristo? Kinakain ko ba si Kristo? Naririnig ko ba siya? Nakikita ko ba siya? Sinasaboy ko ba siya sa aking kapwa? Parang 24 hours a day, yun po ibig sabihin ng spirituality. Kung spirituality, nakatutok po ito sa Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, hindi lamang po sa simbahan, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. So it's really something that affects us. No? Sabi sa US Catholic Bishops Conference, to be a steward, na ang ibig sabihin po ng pagiging katiwala ay nagsisimula sa pagiging isang disipulo. The disciple makes the decision to follow Christ no matter what. At pangalawa, habang tayo po ay nagdesisyon na sumunod kay Kristo, may nangyayari pong conversion sa atin. Yung conversion na yan ay yung pagbabago ng ating buhay, tapos paghuhubog din po ng ating puso sa pag-aalay na natin sa Diyos. Tandaan natin, di ba natin susundin ng isang hindi naman natin kilala at minamahal. No? Pangatlo, yung mga katiwala ay tumutugon sa imbitasyon para maging isang disipulo. Paki-imagine po, wala pong disipulo na naging masamang katiwala. No? At kung tayo ay maging mabubuti at responsableng katiwala, lalo na ng mga pinagkaloob sa atin, itong daigdig na ito, malalaman natin ito yung nanggagaling sa Diyos, ay napakaganda na sundin natin ang ating Panginoon. No? Yung disciples at saka stewards recognize that itong mga bagay na ito, that number one, that God is the source of life. He is the giver of freedom. No? He is the source of all things. And secondly, in gratitude for all the blessings we have received, we show our love to God and to each other. And third, we look up to Jesus for guiding our lives as Christian stewards. So lahat ng ito ay pagtugon, no? Paanyaya sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. At kung pumapasok na ang mga bagay na ito, kung kuha na natin pananaw ng Diyos, nagkakaroon tayo ng puso ng isang pagiging katiwala. Hindi may-ari, hindi senyorito at senyorita, kundi mga katiwala ng Panginoon. So una pong definition ng isang steward ay yung pagiging katiwala ng mga nilikhang bagay. In God's plan, man and woman have the vocation of subduing the earth as stewards of God. The sovereignty is not to be an arbitrary and destructive domination. God calls man and woman, made in the image of the Creator, who loves everything that exists, to share in His providence toward other creatures. Hence, the responsibility for the world God has entrusted to them.
So muli, hindi po ito tungkol sa um, pamumuno, no? O kaya pag-aangkin sa sarili o kaya paninira, kundi dahil sa tayo po ay nilikha na wangis ng Diyos na mahal niya ang lahat ng ito, edi tayo rin ay merong pananagutan na alagaan ang mga ah, kalikasan o mga nilikha niya para sa ating lahat. In the beginning, God entrusted the earth and its resources to the common stewardship of mankind to take care of them, to master them by labor, and enjoy their fruits. The goods of creation are destined for the human race. Kaya kung nakikita po natin, mahalaga po ay talagang yung sinasabi ditong solidarity para po sa lahat, para sa kalinangan ng lahat. Pero ang nangyari po kasi ay the earth is divided up among men to assure the security of their lives endangered by poverty and threatened by violence. Mukhang naging survival of the fittest po ito, and hence nagkaroon po ng mga first world countries, third world countries ay dahil marahil sa usapin ng survival na mas pinili nilang mag-survive kaysa sa maibahagi ito sa lahat para mapakinabangan po ng lahat. The appropriation of property is legitimate for the guaranteeing of freedom and dignity of persons and for helping each of them meet his basic needs and the needs of those in his charge. It should allow for natural solidarity to develop between men. Mula sa CCC 2402. Ang second po na kahulugan ng steward according to the Catechism of the Catholic Church ay yung pagiging mga katiwala ng misteryo ng Diyos. At alam po natin ang Diyos mismo ay misteryo, pero pinahiwatig niya ang kanyang sarili sa mga espesyal na tao at syempre pa ang ating Panginoong Jesucristo. Ang susi ng pagbubunyag ng misteryo ng Panginoon. So Jesus unites them to the mission he received from the Father. As the Son can do nothing of his own accord, but receives everything from the Father who sent him, so those whom Jesus sends can do nothing apart from him, from whom they receive both the mandate for their mission and the power to carry it out. Christ's apostles knew that they were called by God as ministers of the new covenant, the servants of God, ambassadors for Christ, servants of Christ, and the stewards of the mysteries of God. Ito po ay dahil sa pagkakaugnay po natin sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po nagagampanan natin, no, ang pagpapaliwanag ng misteryo ng Diyos. No? Katulad ng mga apostol, si San Pablo, no, nakakapagpahayag po ng tungkol sa Panginoon. At kaya rin po natin yan gawin sa tulong at awa ng Diyos basta kumapit po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mystery is defined as something not understood or beyond understanding. And we know that God is a mystery, pero dahil sa incarnation ng Diyos mismo, ang ating Panginoong Jesucristo, naging posible na ibunyag ng Panginoong Diyos ang kanyang misteryo at alagaan natin ang mga katotohanan ito. Yung susunod po ay tungkol po sa priesthood. Kailangan din po tayo maging tagapangalaga ng biyaya ng Diyos ng supreme priesthood. Ano kaya itong supreme priesthood na ito? So the bishop is the steward of the grace of the supreme priesthood, especially in the Eucharist, which he offers personally or whose offering assures through the priests, his co-workers. The Eucharist is the center of the life of the Church. The bishop and the priest sanctify the Church by their prayer and work, by the ministry of the Word and of the sacraments. They sanctify her by their example, not as domineering over those in your charge, but being examples of the flock. Thus, together with the flock entrusted to them, they may attain eternal life. So, ako sa akin lang mismo naalala ko yung papel ng isang pare to administer the sacraments worthily, to preach, no, and proclaim the good news, and third, to lead by serving, yung servant leaders na po yon. So lahat ng ito ay kailangan kong gampanan bilang isang mabuting katiwala. And all of us also share in that common priesthood. Priesthood ng pagpapabanal,
pangangalat ng mabuting balita at paglilingkod. Yung susunod na example o paliwanag tungkol sa stewardship ay stewardship of God's goods. Ang nakikita ko sa goods na ito, ikukumpara ko dun sa nilikhang bagay, ay mga na-process, na linang, na hubog, halimbawa, technology, para sa kabutihan ng tao. Ano ang mag-guide sa atin para maging mabuting katiwala ng mga bagay na ito? Mula sa CCC 952, they have everything in common. Everything the true Christian has is to be regarded as a good possessed in common with everyone else. All Christians should be ready and eager to come to the help of the needy and of their neighbors in want. So a Christian is a steward of the Lord's goods. Nalala ko lang, maski ano po yung kursong kinuha natin, napapansin po ba natin na hindi lang ito para sa atin, para sa ating ikabubuhay, kaya nga sinasabi, hanap buhay. Pero kapag ikaw ay isang doktor, engineero, o businessman, hindi ba hindi rin mabubuhay ito kung tayo lang mag-isa, no? Ang sabihin natin, kahit na tayo lang yung doktor, tayo engineer, teacher, nagagamit natin yan para sa kabutihan ng mas nakararami. Sa mga may sakit, mga kailangan ng tulong. So doon po pumapasok, alagaan natin ang mga goods na ito. Itong mga goods na ito in its use, man should regard the external goods he legitimately owns as not merely exclusive to himself, but also common to others. So yun po, fruitful and profitable in the sense that they can benefit others as well as himself. The owner of any property makes it a holder of a steward of providence with the task of making it fruitful and communicating its benefits to others, first, his family. Kaya tama po na gahanap buhay, pero yung buhay, hindi lang po tungkol sa sarili, kundi sa mas maraming tao. Magiging useful members of society po tayo. At isa pa po, nakahulugan ng pagiging steward sa Catechism of the Catholic Church ay yung pagiging katiwala ng mga kaloob ng Diyos. Tingnan natin, ano itong mga kaloob na ito? Number one ay authority. So para sa mga civil authorities, those subject to authority should regard those in authority as representatives of God who has made them stewards of His gifts. Be subject to the Lord's sake to every human institution. Live as free men, yet without losing your freedom as a pretext for evil, but live as servants of God. So nagtatawag po ang simbahan sa lahat ng mga leader na gamitin po ang kanilang kapangyarihan. At para doon sa mga sumusunod, no, sa ating lahat, their loyal collaboration includes the right and at times the duty to voice their just criticisms of that which seems harmful to the dignity of persons and to the good of community. So to freedom of expression o kaya pagbigay ng feedback para mas makapaglingkod sila ng maayos para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Yung pangalawa na kaloob ng Diyos ay buhay. At alam naman natin, naku, maselo ng issue po ito. No, kung kailan nagsisimula ang buhay, pwede pa ba itong kitlin o patayin? Total, hindi naman talaga ito buhay. At ang stand po natin, buhay po ito. No? Everyone is responsible for his life before God who has given it to him. It is God who remains the sovereign master of life. We are obliged to accept life gratefully and preserve it for His honor and the salvation of our souls. We are stewards, not owners of the life God has entrusted to us. It is not ours to dispose of. So, alam po natin na hindi po tayo ang nagsanhi dahil para tayo po ay mabuhay, kundi ang Diyos mismo may-ari ng lahat ng buhay at meron po tayong responsibilidad na pangalagaan ang buhay at hindi kitlin ito. At ikatlo, tungkol sa mga kaloob ng Diyos ay yung ginagamit para sa ikabubuti ng tao, katulad ng hayop. No? So tingnan natin, God entrusted animals to the stewardship of those whom He created in His own image. Hence, it is legitimate to use animals for food and clothing. They may be domesticated to help man in his work and leisure. Medical and scientific experimentation on animals is morally acceptable practice if it remains within the reasonable limits and contributes to the caring for or saving human lives. Halimbawa, pagde-develop po ng mga vaccines,
Di ba? Medyo kailangan po ng mga ganong experimentation. So, itong CP na to from the Catechism of the Catholic Church is almost, complete kung ano po ang gagamitin sa mga, kung ano po ang pagtrato sa lahat ng mga bagay na ito, no? Na katulad ng mga hayop, no? Para sa ikabubuti ng tao. Okay? For saving human lives. So after this whole presentation, pwede na po nating tanungin ang ating sarili. Sa mga concepts na ito, no, na ipinahayag po sa atin, kumusta po? Ano kaya ang inyong reaksyon tungkol sa saklaw ng pag-iisa katiwala? Medyo nanabik po ba kayo? Na-excite po ba kayo? O na-overwhelm po ba kayo ng ng sakop ng pag-iisang katiwala? Tapos pangalawa, paano ko kaya maihahabing ito sa aking kasalukuyang pagkikibahagi sa simbahan? Ano ba kasi ang pananaw ko sa pagiging simbahan? Ito pa ay pagiging spiritual lang? At kung nalalaman ko ngayon na ang kahulugan na ay material likha ng Diyos, mga biyaya nakikita ko sa aking harapan. Hindi ko kaya nahuhubog na rin yung aking pagiging isang Katoliko at Kristiyano. Pangatlo, gaano ako kahanda na tanggapin ang mga hamon ng pagiging katiwala ng Panginoon. Napakatandaan po natin, medyo nakapasok na po tayo sa mundong ito, nilikha na rin po tayo ng Diyos, meron po tayo talagang kapangyarihan at responsibilidad na mag-alaga ng mga bagay na ibinigay niya sa atin. Ngayon, pag naisip-isip na po natin ang mga bagay na ito, edi gawa na tayo ng action plan, no? Sa sarili po natin. So suggest ways to take care of the following items. Nadadali ko po kayo sa mga katanungan ito. Number 1, sa lahat ng mga nilikhang bagay, ano na po ang pwede natin gawin? Tungkol sa lahat ng misteryo ng Diyos na ipapaliwanag sa atin ang ating Panginoon Jesucristo, anong maaari natin gawin? Paano natin maibabahagi ito sa ating kapwa? Gusto ba natin magbahagi o hindi? Tungkol sa pagkapari, ano ang mga pwede natin gawin? Kung lubhang mahalaga ang pagkaparing ito bilang pamamaraan ng pag-aalay sa Diyos, anong turing natin sa mga pari at sa kanilang mga ginagawa? Pang-apat, tungkol sa mga bagay na binigay ng Diyos para sa kalinangan ng tao. Halimbawa, teknolohiya, mga products. Ano ang attitude ko tungkol sa mga yan? Saan ko yan pwedeng gamitin? Paano ko gagamitin yan? Kunyari yung kurso ko. Paano ko gagamitin yung kurso ko para sa kapakinabangan ng marami? And last but not the least, lahat ng mga biyaya o kaloob ng Diyos na ginawad sa mga civil authorities para sa ikaayos ng buong lipunan, serbisyo po ang tinutukoy ko at hindi yung brazen power. Tapos pangalawa, human life. Ano ang pwede kong magawa diyan para maprotektahan ko ang buhay? At ikatlo, mga hayop na ginagamit po natin bilang pagkain, no? Pero para sa trabaho o kaya para sa medisina, eksperimentasyon, para sa pagliligtas ng buhay. So, meron po kayo makikita na parang form, Google form. Dadalhin po kayo sa Google form. So, kung makikita ang QR code, kung nakita nyo na po yan, kunan nyo po ng litrato, dadalhin po kayo sa Google form. Ito po yung mga personal lang na pagninilay. Kasi maganda rin po na meron tayong na isusulat na iisip po tungkol sa ating sarili habang naglalakbay na tayo sa mundo ng pagiging isang katiwala. So, antayin na po natin yung Module 2. Ito naman po ay tungkol sa ikapo. At dito na po nagtatapos yung ating presentation dito sa Module 1, The Call to Stewardship. Muli, ako po si Father Lito Hobson. Maraming salamat po.